sa ating Diyos na buhay. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaniya na ito po ay buksan sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon ayon po kay San Mateo. Let's take a reading according to the Gospel of St. Matthew, chapter 4, verse 12, up to the following verses. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Neptali. Sa gayon ay natupad ang sinasabi ni Propeta Isaias, lupain ng Zebulun at lupain ng Neptali, daan ng papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuturo niyang magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ito po, malakas na palakpak para po sa kanyang salita. Praise the Lord! Pwede na po kayo magsiupo sa presensya po ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong gospel talaga ay abot hanggang verse 22. Pero gusto ko lamang pong i-highlight yung tungkol po sa pagpili ng Diyos sa land of Zebulun and Neptali. Kaya yun lang po yung aking binasa, mga kapatid. So, makikita po natin dito na halos patapos na ang ministry ni John, mga kapatid. At doon naman din po yung pagsisimula din po ng ministry ng ating pong Panginoon. So, kung mapapansin niyo po sa ating pong buhay, there were moments in our life na may mga powerful voices or may mga tao na nakapagbigay sa atin ng spiritual influence na bigla-bigla na lang silang naglalaho or biglang tumatamlay or nawawala sila sa limelight, mga kapatid. Hindi dahil sa hindi na sila ginagamit ng Panginoon, ngunit mayroong panibagong ministry na pasisimulan. So, minsan makakita tayo ng mga spiritual leaders na nag-i-step down para bigyan ng pagkakataon yung mga younger generation na sila naman ang makapagsimula. Kasi ang tunay na leader ay hindi po insecure sa iba. Natutuwa sila kapag may mga bagong leaders na sumisibol, mga kapatid. So, ito po, makikita natin na kung doon po sa mga disciple ni John, yung mentor nila ay halos pawala na. Pero makikita naman natin na sila ay sumunod sa ating pong Panginoon. So dito ho, makikita natin sa verse 12, when Jesus heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee. So bumalik po siya o pumunta po siya sa Galilea. Kung mapapansin niyo po, si Juan, isa po siyang fiery preacher. Maanghang ang kanyang pananalita. Ang kanyang mensahe ay hindi soft, mga kapatid. Talagang kinakalampag niya yung mga upuan ng mga nakaupo sa itaas. So wilderness prophet siya. At ang title niya ay forerunner o tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. And yet, dumating ang panahon na siya ay makikita natin ngayon na nasa prison o pinapahimik at siya ngayon ay nakakulong. So ganun pa man, mga kapatid, although na-zip nila yung bibig ni John, pero ang langit ay hindi nila kayang i-zip o hindi nila mapapatahimik. So when John's voice was muted, Jesus' voice was unleashed, mga kapatid. So makikita natin dito na kahit may mga lingkod na natatapos na yung kanilang ministry, merong panibagong hihirangin ang Diyos
upang maipagpatuloy ang mensahe ng kanyang kaharian. Amen? So, tingnan po natin yung katatayuan po ni John nung time na yun. So, John was a faithful preacher, mga kapatid, and yet he was in prison. Makikita po natin dito na ang kanyang pagkakakulong, hindi dahil may nagawa siyang kasalanan. Ang kanyang pagkakakulong, hindi dahil nag-compromise siya sa kanyang calling, mga kapatid. Nakulong siya dahil nagsalita siya ng totoo. Ipinahayag niya kung ano ang dapat niyang sabihin, mga kapatid. So, itinuturo din sa atin ng kasaysayang ito na yung katapatan natin sa Diyos ay hindi nagagarantiya po ng freedom dito sa daigdig na ito. Kasi kapag meron kang mga taong naapakan, gagawa sila ng paraan upang ikaw ay patahimikin. Kagaya po ng nangyari kay John. So alam naman po natin na galit sa kanya si Herodias. Kasi ibinubuko niya yung, hindi na nga illicit lantaran na nga yung kanilang relationship nung nitong si Herod. Ano sila yan, tawag doon yung brother-in-law niya yun pero meron silang relasyon, mga kapatid, at yun yung ibinubulgar ni John, na ito naman yung naging mitsa kung bakit siya ngayon nakakulong at mapupugutan ng ulo. So faithfulness doesn't guarantee freedom from this earth, mga kapatid. So yung pagpapatahimik kay John ang nagpapaalala sa atin na kahit lingkod ka ng Diyos, pwede kang magdanas ng suffering and persecution. Hindi ka exempted. Hindi tayo exempted, mga kapatid. Kapag nagsasabi ka ng totoo, i-expect mo na may mga taong gusto kang patahimikin. Amen? So, yung pagsunod natin sa Diyos, it doesn't exempt us from hardship. Kaya kung nakakaranas tayo ng mga tao na bigla na lang nagagalit sa atin na hindi naman natin alam kung ano ba yung ginawa nating masama, wala naman tayong ginagawang masama. Pag bumanig ka kasi sa liwanag, expect mong ang kalaban mo ay kadiliman. Amen? But God allows transition and not failures, mga kapatid. Yung pagkaka-arrest po kay John, hindi po senyales ng kabiguan. It was a divine transition. Patapos na kasi yung ministry niya mga kapatid. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 11, verse 11, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. So, galing po sa bibig ng Panginoon sabi niya, tandaan nyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sa sino mang isinilang sa daigdig na ito. So kahit sinabi ng Lord na walang makahihigit kay John the Baptist, and yet, yung ministry ni John ay meron pong limit, meron pong hangganan, meron pong katapusan. Every ministry has a season. Sabihin nyo nga po, every ministry has a season. Lahat ng paglilingkod natin, ministeryong ating ginagawa, may mga nakatakda pong panahon, mga kapatid. Kaya habang ginagamit pa tayo ng Panginoon, ay ibigay po natin yung makakaya natin, yung the best natin. Kasi sa paglilingkod, may season may panahon. May panahon na pwede ka pa sa court, may panahon na hindi na talaga. Kaya, i-give up mo na. Ibibigay mo na sa iba na kaya pang abutin yung yung note. Kasi baka may ibang ministry na ibinibigay na sa iyo ang Lord. Amen? So, minsan naman, gustong-gusto pa ng ating espiritu, pero yung katawan natin ay hindi na. Kaya, habang may lakas pa tayo, sulitin natin, gamitin natin na nakapaglilingkod tayo. Amen? Nung itong mga nakaraang linggo, sabi ko, parang naninibago ako sa hayo ko Kasi,
Gawa nga dati, nag-NPG nga ako. Parang ang nakapokus na yung isip ko na after sa isang gawain, may tatakbuhin akong isa eh. Ngayon, after ko sa isang gawain, uuwi na ako eh. Parang naninibago ako. Kasi ang isip ko nga, habang kaya ko pa, habang may lakas pa ako, ibubuhos ko na lahat. Para pag dumating yung panahon na tumanda na ako, umedad na ako, medyo hirap na rin akong lumakad, at least masasabi ko sa sarili ko na, hindi, narating ko na rin naman yan eh. Napuntahan ko yan, nahayuan ko yan. Parang may ganun akong pag-iisip. So minsan, gusto pa ng ating will, ng ating spirit, yung katawan kasi natin, may limitasyon. Amen? Minsan naman, gamit na gamit ka ng Diyos, nasa prime ka. Pero dahil nga masyado kang maapoy magsalita, may mga tao naman gusto kang banlawan. Kapatid. So God doesn't replace John because John failed. Hindi dahil pumalpak siya, it is God's transition kasi merong kasunod na chapter. Amen? So, makikita po natin dito that Jesus withdrew into Galilee. Hindi po yan kaduwagan na step, mga kapatid. Kasi may mga ilang nagsasabi na umiwas si Jesus. Kasi baka siya ang isunod na ikulong. Hindi po. Hindi po siya kaduwagan. It was a divine positioning. Bakit po? Kasi ang Galilee, nung time na yon, it is politically unstable. Magulo yung mga namamahala sa kanila. Amen? May mga corruption din na nangyayari. Politically unstable and spiritually neglected. Kasi ang mga religious elite na dapat ang pinapriority nila ay pagtuturo ng kabanalan sa mga tao, ang inaatupag nila ay magpayaman sa kanilang mga sariling bulsa. And Galilee was socially despised. Napabayaan na sila, mga kapatid. They were neglected. So kung mapapansin nyo, nagpasimula ang pagkilos, ministry ng Panginoon dito sa tinatawag na forgotten place, lugar na kinalimutan na. Di ba may mga lugar tayo na ayaw na nating babalikan? Ayaw na nating maaalala kasi meron tayong mga memories doon na hindi maganda. Pero mapapansin natin na dito sa Galilee, lugar ng Zabulon at Naphtali, mga kapatid, dito po nagpasimula ng ministeryo ang ating Panginoon. So, kahit na pawala na si John, mga kapatid, hindi natapos yung pagpapalaganap ng magandang balita. The Word of God is bigger than one voice. Amen? Hindi porket nawala ang isang banal na tao ay matatapos na ang gawain ng Diyos. Makikita niyo yan. Maraming pangyayaring ganyan sa ministry, maraming mga hinahangaan tayo ng mga mangaral noon na magagaling, talagang nabe-bless tayo spiritually, nabubusog tayo ng kanilang mga pangaral. Pero may time na umaalis sila, may time na kinukuha na sila ni Lord, gumagraduate na sila. Pero mapapansin nyo, nagpapatuloy pa rin ang gawain ng Diyos. Amen? May mga panibagong tao na hinihirang ang Diyos para mapunan yung nawalang yon, mga kapatid. Amen? So, John's silence did not stop the kingdom. Kahit nag-fade na yung kanyang tinig, nag-raise uli ang Diyos ng panibagong magsasalita o maghahatid ng mensahe, mga kapatid. Alam niyo yung mga palaro na yung tatakbo yung isa, may dala-dala siyang kung ano man, kung bola o plato o stick, tapos iikot siya doon, tapos babalik at iaabot niya naman sa kanyang kasama, at yung isa naman ang tatakbo hanggang matapos, paunahan sila, dalawang grupo, paunahang makaikot pasa-pasa ng bagay na inaabot. So parang ganun po yung sa ministry ni John. Ang trabaho niya ay i-prepare ang daraanan po ng Panginoon.
At nung nagawa niya na yon, na-carry na ng Lord kung ano man yung ipinasa niya, kung ano man yung kung stick. At yun na yung pasimula or fulfillment para pasimula ng Panginoon ang kanya pong ministry. Amen? So Jesus fulfills the prophecy. Sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 1 and 2, napawi ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at lupain ng Nephtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng kadiliman. So the people in that place, sabi nga dwelling in darkness, ay nakakita po ng kaningningan. Amen? At ang liwanag na yon na pinupunto ni John ay wala pong iba kundi si Jesus. Amen? So para maunawaan po natin yung sinasabi ng Book of Isaiah, mga kapatid. Isinulat po yun ni Propeta Isaiah sa panahon po ng paghahari ni Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah ng Judah, mga kapatid. Nung time na to, politically unstable sila, yung kingdom na yan. Kasi nga, gawa ng kanila pong paulit-ulit na pagsamba sa ibang mga Diyos. Kaya inaalaw ni Yahweh na makaranas sila ng ganong sitwasyon sa kanila pong kasaysayan, sa kanilang buhay, para ma-appreciate nila yung pagdating, yung rescue, yung pagdating ng liwanag. So, nung panahon yun, politically unstable sila, morally decay, at malayong-malayo sila sa presence ng Diyos. Amen? Yung geographical context nila, pag binabanggit po yung Zabulon tsaka Nephtali, mga kapatid, sabi dun sa verse na binasa natin sa Matthew chapter 4, Galilee of the nation. Lugar ng mga, o Galilea ng mga hentil, mga kapatid. Amen? So, itong region na ito, kaya sila ang unang sinalakay ng Assyria nung time na yon. Kasi po, sila yung unang dinadaanan ng commerce, ng kalakalan. Sila yung unang bayan, mga kapatid. So, nung panahon po na Isaiah, ang nakakasakop sa kanila ay yung Assyrian Empire sa pamumuno po ni Tiglath-Pileser III. So, nagsimula pong sakupin niya yung Northern Kingdom of Israel, mga kapatid. So, ang Zabulon at Nephtali ay napahiya at nalapastangan. They were brought into contempt, sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 1. Naranasan nila ang kadiliman, ang digmaan, pagkatalo, at saka yung deportation na tinatawag. So, spiritually speaking, ganun din yung kanilang kalalagayan, mga kapatid. Sila ay nasa state of darkness. Amen? Nasa state of losing hope. Nasa state of death, pagkabulok. Sabi nga dun they were dwelling in the shadow of death. Nakakita kayo ng mga taong tumitira sa sementeryo. Ang kasama nila ay mga puntod ng mga patay. Di ba? Siguro kung may iba ka pa namang choice, hindi ka naman titira dun Pero siguro yung iba, talagang walang-wala na, ewan ko, ba't naman nila maiisip doon sumiksik, di ba? So, ganun ka baba yung level ng Nephtali at ng Zabulon, na dumating sila sa punto that they dwelling in death, no, mga kapatid. So,
Hindi lang physical na kahirapan, hindi lang literally corrupted yung kanilang bayan, mga kapatid. Spiritually speaking, ang buhay nila ay nasa kadiliman. Amen? Dahil po yun sa kanila pong pagiging idolaters. Hindi sila faithful sa Diyos. Wala silang katarungan sa kanilang sariling kababayan. At itinakwil nila yung covenant nila kay Yahweh. Kaya, yung kanilang bayan, na inilalarawan po sa Isaiah 8:19-22, naghahanap ng liwanag, ngunit puro kadiliman ang nakikita. Amen? Pero kahit ganun po ang Zabulon at ang Naphtali, na unang dumanas po ng parusa, ng judgment ng Diyos, pero ipinahayag ng Diyos na sila rin ang unang makakakita ng pagliligtas at ng liwanag. Sabi ng verse 2 ng Isaiah 9, "The people who walk in darkness have seen a great light." Biglang nagkaroon ng prophetic reversal. Isipin mo, yung madilim mong estado, nilipat ka ng Diyos sa isang maliwanag na kalalagayan. Amen, mga kapatid. Kaya alam niyo ho, minsan, sa halip na mainis ka doon sa mga taong nakakainis, minsan maaawa ka na lang eh. Kasi alam mong wala sila sa kaliwanagan eh. Nadidiliman sila ng prinsipe ng mga demonyo. Di ba? Hindi nila alam yung kanilang mga katwiran sa buhay. Maaawa ka eh. So, nagkaroon ng prophetic reversal mula sa kanilang kahiyahiyang estado, inilipat sila ng Diyos sa isang maayos na kalalagayan. Ipinapakita ng Diyos yung kanyang intervention sa atin. Kahit na hindi tayo naging faithful sa ating mga covenant. So, ito yung katuparan. Ito yung isa sa mga propesiya na tinutupad ng Panginoon sa pagsisimula ng kanyang ministeryo, mga kapatid. Kaya magkaugnay po yung Matthew chapter 4 tsaka Isaiah chapter 9. So, yung region na yon na ngayon ay sakop ay Galilee, mga kapatid, na dating hinahamak, ngayon ay naging sentro ng liwanag ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Amen. Kaya, di ba minsan may tawag kay Jesus from Galilee. Yung isang lugar na wala namang magandang background, pero pinili ng Panginoon upang pagpasimulan ng kanyang ministeryo. Amen? So, light in Zebulun and Naphtali, mga kapatid, God brings His greatest light to a places marked by darkness, rejection, and even forgotten places, mga kapatid. Kaya, alam niyo ho, kahit ano po ang sama, pangit, dilim ng background natin sa buhay, hinahango tayo ng Diyos. Kasi ayaw niya tayong manatili sa ganung kalalagayan. Kaya minsan kahit may mga tao na gusto kang ibalik sa ganun, wag mong papatulan. Amen? Alam niyo po, may kukwento ako sa inyo. Kahapon, nasa Baguio kami. Kasi yung boss ng asawa ko, nagbigay ng bonus. Trinit kami sa Baguio. So, sabi ko sa asawa ko, tayo lang parang ang sad naman nun. Sabi ko, sila mama, di pa nakakarating, sila papa, yung lola mo, nanay mo, stepdad mo, kapatid mo. Di yun na. Ang daming sumama, puno yung van, mga kapatid. Ang ng asawa ko, ang purpose niya, yung mag-enjoy yung pamilya, magkaroon ng bonding, kasi nga, bihira lang naman mangyari yun yung magsama-sama, yung magsaya. Okay naman, sa side ko, okay, lahat masaya. Sa side ng asawa ko, nagkaroon ng gumugulong espiritu. Doon pa lang sa Atok Benguet, ang lamig doon. Yung binan kong babae,
ano kasi yun yung yung tunay na tatay ng asawa ko patay na. Bali, nag-ano uli yung biyenan kong babae ng another asawa. Tapos, nagkaroon ng anak, yun, yung hipag ko, hiwalay uli, iba na naman yung ngayon, parang ganun. So, na siya, nakakarami na. Di ba, parang ganun. Hindi, malamig doon sa Atok Benguet, pero mainit ang mainit. Nararamdaman ko na may tension. So, kami naman, ini-enjoy lang namin, kasi, na rin namin ang asawa ko 5 years na kaming kasal, parang celebration na rin namin. Alam niyo ho, yun nga, yung kinakasama ng biyenan kong babae. Para siyang may sanib. Para siyang sinaniba na ewan na, sabi ko, bakit ganito? Hindi naman siya dating gano'n, yung iyayaya mong kumain, hindi umiimik. Tapos pag may pupuntahan kang mga lugar, hindi siya sumasama, nagpapaiwan siya sa van. Nagtataka na nga yung driver Sabi nung driver, "Sir, nagbagyo ka pa, tapos di ka naman namamasyal, di ka rin kumakain." Parang sabi nung usosero din yung driver Parang nakikichismis din sabi ng biyenan ko, "Huwag niyo nang pansinin kasi ganyan." Basta para siyang may saltik. Sabi ko, "Kung klaseng tao to?" Sabi ko, pagdating sa botanical garden, sabi ko, "Tara kuya na." At nagawang masabi, "Tara po." Ayaw, sabi niya. "Hindi, dito lang ako." Ang tawag kasi dun sa kasama ng driver, coordinator. Parang biniro ko, sabi ko, "Bakit magko-coordinator ka din? Parang ayaw mo naman sumama sa amin, lagi mong kasama yung driver at coordinator." Parang biniro ko, magko-coordinator ka din. Aba, yun na yung parang nagpaano sa kanya, parang nagpapantig ng tenga niya. Wala siyang imik-imik. Wala akong kaalam-alam, sa akin pala siya galit. Akala ko sila ng biyenan ko, ako pala yung niya. Kaya pala iba yung aura niya kahapon. Maano siya tumingin, matalim, matalas. Sabi ko, sabi ko, hindi to pwedeng matulog sa amin kasi baka may gawin to na hindi maganda. Kasi iba yung iba yung pakiramdam ko, iba yung aura niya buti na lang, diyan pa lang sa Fishport, bumaba na, pagkababa. Nag-away sila nung mother-in-law ko. Ako naawa ako sa mother-in-law ko Kaso choice niya yun Di ba? Tapos ito na. Yung lola ng asawa ko, umiiyak na kasi hiyang-hiya sa akin, hiyang-hiya sa pamilya ko. Kasi, di ba, kung may conflict kayo, hindi mo naman ipapakita sa ibang tao na di ba? Tsaka na lang kayo magbugbogan pag nandun na kayo sa lugar nyo. Hindi yung nyo, attitude nyo, dadalhin nyo sa Baguio, di ba? Nandun nga kayo para isaya Parang tuloy yung momentum namin, yung pagsasaya namin. Alam nyo, nung pagkagaling ko sa seminar, naabot ang asawa ko, umiiyak. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Pinagmumura daw siya sa chat. Yun nga, yung stepdad niya. Sabi ko, ano bang problema ng taong yun? Ang ganda-ganda ng intention mo. Sinama mo sila para magkaroon ng banding-banding, maging masaya. Kasi di naman laging nakakapamasyal ng ganun di ba? Tapos, ganun, pinagmumura ka ng walang dahilan. Nagagalit sa akin na sinabihan ko lang magko-coordinator ka rin. Ang babaw naman ng reason niya. Sabi kong ganun. Pero alam niyo, habang naliligo ako, iniisip-isip ko Sabi ko, may na naman, may spiritual warfare na naman. Kasi, di ba, wala ka namang intensyong mang-away. Ang ganda-ganda na nga ng intensyon mo, biglang may ganung mangyayari. Di ba? Pero, yun nga habang binabasa ko tong gospel na ito, siya ang nasa isip ko May mga tao talaga na nasa state ng kadiliman ang pag-iisip. Talagang, na lang ang Diyos na lang ang may kakayanang humipo sa kanyang kalalagayan, mga kapatid. Amen? So, wala lang, na-share ko lang. Mga kapatid. Kasi,
Ito nga, yung kaliwanagan ni Jesus, hindi niya unang dinala sa Jerusalem, no? The light of Christ did not first shine in Jerusalem, it's shown in Zebulun and Naphtali. Dinala niya yung liwanag doon sa lugar na yon na ayon sa kasaysayan, according to Prophet Isaiah, ay nasa state of darkness, mga kapatid. So, Zebulun and Naphtali is a land marked by darkness. Meron silang broken history. Foreign occupied sila, meron silang pagan influence, and spiritually and morally, decay na talaga sila. Nandun na sila sa state of pagkabulok, mga kapatid. Pero, pinili pa rin sila ng Diyos na abutin. Amen? So, kahit nga po sa John 7:52, sabi doon, search and see that no prophet arises from Galilee, and yet God chose this rejected region. Patunay lang na kahit gaano pa kasama, kadilim, kapangit ng reputasyon ng isang lugar at ng mga nakatira doon, ang Diyos, pinipilit niya pa rin abutin yung mga ganong klaseng tao, ganong klase ng mga lugar. Amen, mga kapatid? So, meron pong pangako ng kaliwanagan ang Diyos sa atin. So, yung madilim na estado po ng Zabulon at Naphtali, mga kapatid, hindi po pinangakuan ni Propeta Isaiah na magpapadala ang Diyos ng political army, ng isang political leader na merong mabangis na leadership. Kundi, ang ipinangako po doon sa Book of Isaiah ay isang liwanag na magniningning. Amen, mga kapatid? Kaya tayo, ang kailangan pala natin, hindi yung dagdag na bonus, kundi ng kaliwanagan. Isipin mo, di ba? Nanlibre ka na, namura ka pa. Sabi ng asawa ko, napaka-ungrateful ninyo. Sana yung tita na lang ni Mark ang isinama ko. Sabi ko, hayaan mo na, wala na. And at least, lumabas yung ugali. Diba? So, Isaiah described two conditions. Walking in darkness. Yung lugar nga po ng Zabulon at Naphtali. So, ibig sabihin, lumalakad sa kadiliman, no? Siyempre kapag madilim, di mo naman nakikita. Lumalakad lang walang direksyon. Amen? Diba kaya alam niyo ho, mapalad tayo kasi nakilala natin ang Panginoon, dinala tayo sa gawain ito, nagkaroon ng purpose yung buhay natin. Alam niyo ba dati, ako ng lako dito sa kapaan ng Floodway, tinda ako ng tinda ng mga panindang galing Divisoria. Sabi ko dito na rin yata ako mamamatay eh. Pero nung naging preacher ako, kung saan natuloy ako nakakarating. Hindi sa pagtitinda, kundi sa pangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko sa nanay ko, dati, nung hindi pa ako preacher, hindi ko alam kung anong silbi ko eh. Pero nung tinawag ako sa ministry na ito, nagkaroon ng direction yung buhay ko. Pag binibigyan ako ng mission order, ng assignment, masayang-masaya ang puso ko kasi may pupuntahan akong lugar na makapaghahayag ako ng salita ng Diyos. So the prophecy reaches people who are lost and trapped. So Jesus chose the darkest place to begin. Alam niyo ba, na pinulot tayo ng Diyos, hindi naman sa panahon ng kasaganaan natin eh. Hindi sa panahon na malakas tayo. Pinulot tayo ng Diyos doon sa parteng walang-wala tayo, nasa kadiliman tayo, at ang gulo-gulo ng buhay natin. Doon siya nagpasimula sa atin, mga kapatid. Sa panahon na inayawan na tayo ng doktor, sa panahon na wala nang naniniwala sa atin, doon natin siya naramdaman na nandyan pala siya, mga kapatid. So Jesus chose the darkest place to begin. So God's light is intentional, not accidental, mga kapatid. Dumating ang liwanag bago pa man ang Panginoon gumawa ng mga himala, nagpalayas ng demonyo, nagpakain ng mga libu-libong tao,
dumating muna ang liwanag sa sanlibutan ito. Nung siya ay nagkatawang tao. Sabi po ng John 1:5, "The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it." Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Bakit po? Kasi yung light na tinutukoy na yun, hindi ordinaryong light. The light is a person, walang iba kundi si Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi siya nagdala ng ilawan ha, siya mismo yung liwanag. Sabi po ng John 8:12, "I am the light of the world." So light exposes and heals. Nire-reveal niya kung ano yung nakatago at ibinabalandra niya kung ano yung katotohanan. Amen? So the message of the light, sabi po dito, sabi po ng Panginoon sa verse 17, "From that time, Jesus began to preach His message. Turn away from your sins because the kingdom of heaven is near." So, ang mensahe ng Panginoon, kagaya kay John, ay tungkol po sa pagsisisi sa kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos. Repentance is an invitation, mga kapatid. Amen? Ito po ay paanyaya upang lumapit tayo sa liwanag. Amen, mga kapatid? So, hindi ka dapat mahiya na lumapit sa liwanag. Kasi na-expose nga yung tunay mong kalalagayan eh. Binibigyan ka ng pagkakataon na maiayos ka. Kung ikaw ay marumi, malinisan ka, mga kapatid. So, bakit po kailangan yon, mga kapatid ko kay Kristo? Kasi ito yung pamamaraan ng Diyos upang abutin tayo mula sa kadiliman at mailipat sa maayos na kalalagayan. Sa maliwanag na kalalagayan, mga kapatid. Kaya alam niyo po, hanggang ngayon, ang kaliwanagan niya sa buhay natin, nakikita pa rin ng mga taong nagmamasid sa atin. Amen? Ako, kanina, syempre naawa ako sa sister wife ko, pero sabi ko sa kanya, ayaw mo na, huwag mo nang pag-aksayahan ng oras yan kasi siguro gigil na gigil ang kalaban na naman sa atin kasi dati ang naglilingkod lang ako, tapos ikaw, tapos ngayon yung anak mo dinala mo pa sa ambel. Kaya siguro ayan na naman, binabanata na naman tayo. Kaya ang digmaan talaga nasa himpapawid talaga, kaya hindi tayo pwedeng maging kampante. So kahit ganun ang kalalagayan, mga kapatid, there is no place that is too dark for Christ. Gaano man kadilim, gaano man kalayo ang ating kalalagayan, ay aabutin tayo ng Panginoon. Amen? Tayo po ay magsitayo sa presensya ng Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil ang mga salita mo ay natutupad, nangyayari sa aming mga buhay. Kaya wala kaming ibang pangahawakan, kundi ang salita mo, Panginoon. Sa gitna ng kadiliman, liwanag mo ang siya mong ibinibigay. Sa
ikaw ang liwanag ng aming buhay. Kung ang Zabulon at Naphtali na dati ay simbolo ng pagkatalo, ng corruption, ng moral decay, pero pinili ng Panginoon ang lugar ng Galilee para gawin itong simbolo ng pag-asa. Noon, ang bumabalot sa lugar ng Zabulon at Naphtali ay puro kadiliman. Ngunit kahit sa lugar ng kadiliman, liwanag pa rin ang iyong dinala at inihatid, Panginoon. At salamat, Lord, dahil sa iyong mga salita, nagkaroon ng kaliwanagan ng aming mga isipan. Naging maliwanag ang mga tinatahak naming mga landas. Naging malinaw ang direksyon namin dahil sa liwanag na ipinahatid niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga salita mong aming pong napagsaluhan. Na kahit gaano man kadilim ang aming mga pinagmulan, kahit gaano man kalayo, gaano man kapangit ang mga naging background namin sa aming mga buhay, patuloy niyo pa rin po kaming binibigyan ng pagkakataon na makalakad ng ayon sa iyong kalooban at makapamuhay ng nasa iyong kaliwanagan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang mga kapatid ko na anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan, mga sitwasyon, kalalagayan sa sandaling ito, Panginoon, ikaw lamang po ang siyang tanging makakaabot sa bawat isa po sa amin. At kung mayroong mga tao na alam namin sa aming sarili na wala kaming ginagawang masama, wala kaming intensyong masama, ngunit hindi maganda ang dating sa kanila, ikaw na po, Ama, ang bahalang umabot at magbigay ng liwanag sa kanilang mga kaisipan. Sa iyo namin sila ipinagkakatiwala, Panginoon. At hindi na kami babalik pa, Panginoon, sa isang lugar na naging madilim ang yugto ng buhay namin doon. Kaya may mga tao man na pinipilit kaming ibalik sa ganong klase ng pamumuhay, Lord. Hindi na kami papayag dahil naranasan namin na mas maging tahimik ang buhay namin kapag lumalakad kami ng may kaliwanagan ayon sa iyong salita. Ano man po, Panginoon, ang mga kahilingan, ano man po ang mga itinataas, prayer request ng aking mga kapatid sa gabing ito, inaangkin po namin, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, ito po ay inyong bibigyan ng katugunan sa pangalan ni Jesus. Ganon din po ang mga kapatid namin may mga inindang sakit o karamdamang, Panginoon, abutin niyo po ang bawat isa sa kanila mula ulo hanggang talampakan at maranasan ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. At dalahin ko rin na patuloy niyo pong pagpalain ang lugar po na ito ng San Isidro Labrador Chapel, Panginoon, sa Planters. Patuloy niyo pong punuin ng mga taong may kauhawan at mga taong humahanap ng iyong liwanag, Panginoon. At patuloy niyo pong i-bless, Lord, ang mga namumuno at patuloy kang humirang ng mga kabataan, ng mga new generation na meron ding kauhawan na ikaw po ay mapaglingkuhan. I-bless niyo po ang mga tumutugtog, ang mga umaawit sa lugar na ito. Ilayo sila sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Gayun din po kami, Panginoon, ng mga servants ninyo, Lord. Patuloy niyo po kaming lukuban ng iyong pag-iingat nang sa gayon hindi kami makanti ng kaaway. At sa amin pong pag-uwi, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na nasa maayos na kalagayan. Ano man pong mga kahilingan namin sa gabing ito ay inaangkin namin na inyo na pong tinugon sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Let us all give thanks with a grateful heart.